Hi guys! Welcome back to my vlog, this is Cool Ventures. At kung bago ka pa rin sa aking channel, don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notify na kayo sa aking mga i-upload na videos. So guys, ulitin ko lang, huwag din nakalimutan mag-subscribe para ma-notify na kayo sa aking mga i-upload na videos. So guys, ngayon ayan, mag-house update tayo. So kasi 2 days nga ako nawala dito sa bahay. So ang aking iba-vlog ngayon, still ito parang aking pinanggagawang bahay, itong bahay ko. So guys, papakita ko sa inyo yung mga pagbabago kahit paano naman may pagbabago kasi ngayon walang nagtrabaho pala ngayon guys kasi nga gawa ng bagyong Tisoy kahapon, then kasi ngayon baka maging maulan pa kaya di pa sila nagtrabaho yung mga karpintero mga yan. So guys, by the way, ito aking cabinet, nandiyan na yung mga takip nila. So ayan, buksan natin isa-isa. So guys, ito, ayan, meron itong 4 na door. So ayan, door ng cabinet. Then ito. So ayan guys. Tapos sa baba, ayan, kulang lang yung nabiling hawakan. So bibili pa niyan. Ito yung aking drawer. So ayan guys. Tapos ito pa yung isa. Hindi natin maano kasi wala yung pangkata. So ayan guys, then after natin just sa cabinet, ito meron ako ditong naka-divider para kung ano-ano pwede ilagay ko dyan. Pwede yan. So after nito guys, ito na ang aking study table. Ang study table ko guys, ito, papalagyan ko yan ng salamin dito para pag then mga gamit ko dito dyan. Tapos, isasara mo lang. Pwede mo na siyang gamitin as table. Tapos, pwede mo na rin siyang gamitin as pag mag-aayos ka kasi nga may salamin siya dito. So, ayan guys. Then, ito na ang aking kama. So, ayan guys. So, guys, ayan ang ginamit dito na materials para sa aking cabinet is marine plywood. So, ito guys, para hindi tayo magkamali, no? Kasi hiningi ko pa sa bayo ko yung presyo kasi siya yung contractor ng bahay namin. So, asan na ang aking notes? So, ayan, ang tawag dyan is marine plywood. Then, ang size na ginamit na is 1/2 na marine plywood. Nagkakahalaga yung 750 pesos. Then, pag 3/4 naman yung size, 1,150 na marine plywood. So guys, ang labor ng aking cabinet, tinanong ko siya kasi siya naman din ang gumawa dito kung magkano sisingilin niya dito. Nagkakalaga daw ito ng 6,500. Ayan. 6,500 para dito sa cabinet na to. Then, kasi daw, kaya 6,500 kasi kailangan niya din daw bayaran yung magiging helper niya. Taga-buhat ng plywood, or anything. Tapos, possible gawin ito 3 days na gagawin yan. So, kasama na sa 6,500 yung pintura, lahat. So, guys, ito naman kamo ko 7,000. Ayan yung kamo ko, 7,000 yan, guys. Kasama na lahat dyan yung pintura, labor, ayan. Then, may cabinet na rin siya, may drawer siya dito, I mean. So, ayan. So guys, ayan, 7,000 yung kama na yan. So itong study table, kasama na rin sa 7,000 niya kasi malit lang naman siya kung titignan nyo. So ayan guys. Tapos, guys, ito na nga, yung aking CR. So hindi ko na vlog nung naglalagay sila ng tiles. So ito na guys, yung itsura ng aking CR. Hindi pa siya totally tapos. Dapat matatapos na today kaya lang hindi sila tumuloy magtrabaho kasi nga daw dahil sa bagyong Tisoy. So ayan guys, ito na siya. Ayan aking CR. So guys, once again ito, blue. Then ang aking mga tiles, ayan, naidikit na sa aking wall. Ito guys, ayan, ito siya. Then, ipapagloss ko po yung blue guys. Para pag maliligo, tumalsik dyan, babagsak lang yung tubig, di ba? So guys, ito,
na rin yung pinagawa ko lalagyanan ng shampoo, sabon, lahat. Ayan. Kaya may palubog ako yan dyan guys. Pinapatuyo pa para sure na matibay. So ayan guys, kung nakikita mo mga tubo dyan, ayan mga pag-install ng aking mga toilet bowl, lababo, shower. Ayan, nandiyan dyan guys. So guys, eto na siya. Ulitin ko. Wall pa lang nalalagyan. So possible bukas maglalagay na sila ng flooring matapos na nila to. So guys, tara sa second floor, nag-start na sila doon maglagay ng mga poste, bakal. So pupunta tayo doon, ililibre ko. So guys, ito na ang aming bakal. Ayan, pasensya na, maingay may motor. So guys, ayan, nakapaglagay na sila ng poste dito kasi nga gagawin na to second floor. Mag-start na sila mag-hollow block. So, ayan. May poste na dyan, poste. Then yan, poste, poste. Then guys, kung makita nyo, makalat din. Ayan, puro mga hollow blocks. Ayan. Nandiyan na. Kasi guys, ayan, bukas ako continue na yung pagtatrabaho dito. So guys, ayan, hanggang dito na lang muna tong vlog na ito. Bukas i-update ko kayo sa mga bagong may dadagdag dito. Bye bye. So guys, ayan, bago ako magpaalam sa inyo, nais ko lang ipaalam sa inyo yung mga ginamit kong materialis dito sa aking bahay. So guys, sa pintura, ang ginamit ko dyan is... May lamok. May lamok. Kaysa kami kasama. Ang ginamit ko na pintura dyan is, ang brand is Boysen. Kasi guys, yun ang nire-require ng pintor kasi daw maganda daw ang quality ng Boysen at saka pang matagalan at matibay daw ang kapit sa wall. So, ang kulay na pinili ko guys, yung gray ko is touch up gray. Then yung white ko guys, ang pinili kong kulay is snow white. Bali yung kulay na yun guys, nanggaling yun sa rain or shine. Pero guys, pwede naman timplahin nyo ng pintor pag gusto nyo ng Boysen na brand. Kaya nilang timplahin niya yung touch up gray sa kaya snow white na kulay. Tapos guys, ang ginamit na plywood, ulitin ko lang, para sa aking cabinet, kama, study table, ang gamit dyan na brand is Marine Plyboard. Kasi sa plywood daw, Marine daw ang pinakamahal sa pinakamagandang klase pagdating sa plywood. Then, sa tiles guys, ang ginamit ko na brand dyan is Mariwasa. Philippine made dyan. Tapos yung tiles ko, sa lababo is gloss yon. Saka yung sa counter ko, gloss yon. Then, doon sa flooring ko is matte finish. Kasi guys, ang pinakaiba ng matte finish sa gloss, si gloss guys, syempre, yun na nga, from the word itself, makintab. Then si matte, tawag dito, smooth. Hindi ako nagkakamali. Ayan, smooth na medyo rough ng onte. Basta smooth, tama lang siguro yun. Tapos guys, ang pinagkaiba nila kasi si gloss, para sa akin kasi itong bahay namin na ito, gloss siya. So, parang ang bilis madumihan. Kumbaga, kakawalis mo lang, kita mo na agad yung dumi. Unlike do sa matte na hindi ko sasabi na hindi tayo maglilins, no? I mean, hindi gano'n agad ka-visible yung mga dumi pag matte ang flooring na gagamitin ninyo. So, ayan guys. Tapos, yung pinto ko, ayan, ang in-order ko is solid door. Then, doon sa kwarto ko is plywood na door na lang yun na may design. So, nakagastos ako doon ng 20,000. Pero tatlong pintuan na yun kasi yung isa para sa front door ko, tapos sa kwarto, then doon sa likod na back door. Yun yung pintuan na isa ko. So guys, ayan, marami pang ilalagay niya sa bahay. Gaya niyan, hindi pa nalagay yung mga ilaw ko. So ito na sila yung mga yan. Yan, i-haul yan isa-isa. Yung iba dyan, pero nasa peanut butter. Yung iba dyan, gamit yan para sa bahay ko. So, soon i-haul natin yan.
yung mga brand, magkano ko nabili, para guys may idea kayo pag kayo na yung nagpagawa ng bahay sa kapag kayo na yung bibili mismo ng gamit ng bahay ninyo. So guys, ayan, bali hanggang dito na lang muna tayo. So bukas magbablog ako ng another update sa bahay. Mga nagko-comment dyan guys na magaganda, shout out po sa inyo. Highly appreciated ko yung mga sinasabi nyo na ayan, sa paggawa ng bahay kasi guys, alam niyo yun, kumbaga kung ako, na-appreciate ko yung bahay ko, what more pa yung kayo mismo yung nakaka-appreciate sa ganda nung pinagagawa kong bahay. So guys, ayan, thank you po sa inyo. So guys, dito na lang natin puputulin ang ating vlog. So guys, see you on my next vlog sa next update ng aking bahay. Bye bye guys!